Nang sa wakas ay dumating na ang ika-6 at panghuling season ng The Crown, binalikan ni Tatler ang mga kasintahan, Fire and Freeson, na naging bahagi o isang napapabalitang bahagi ng buhay ni Princess Diana. Narito ang listahan ng lahat ng mga lalaki na na-link romantically kay Princess Diana. Noong Agosto 31, minarkahan ng mundo ang 26 na taon mula nang mamatay si Prinsesa Diana, ang dating asawa ni Prince Charles, ngayon ay King Charles III, at ina ni Prince William at Prince Harry. Si Diana ay nanatiling isa sa pinakamiss na miyembro ng pamilya at isang simbolo ng kabaitan at pakikiramay sa milyon-milyong well-wishers sa buong mundo. Masigla, matalino at napakaganda, si Prinsesa Diana ay hindi nagkukulang at mayroong napakaraming tagahanga sa iba't ibang parte ng mundo. Siya ay kakaiba, mayroong hindi kapanipaniwalang ganda, kumikinang ng mga mata, samahan mo pa ng kanyang kakaibang sense of humor. Gaya ng inilarawan sa The Crown, napakarami sa kabataang apela ang pagiging angkop ni Diana para sa kanyang tungkulin bilang prinsesa ng Wales at pagpasok sa royal family ay ang kawalan ng iskandalo at mga basurang relasyon sa kanyang kalagayan. Maraming nag-isip na ang Prince of Wales noon ay ang kanyang unang opisyal na kasintahan at hindi nakakagulat na si Diana noon ay 19 years old nang panahong inihayag ang kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang nooy Prince Charles ay pinakasalan si Lady Diana Spencer sa kamanghamanghang paraan noong 1981. Ang kanilang royal wedding ay pinanood sa buong mundo. Hindi nagtagal ay tinanggap ng mag-asawa ang kanilang dalawang anak, ngunit kalaunan ay naghiwalay. Hindi nagtagal sa kanilang relasyon na ipinagpatuloy ni Charles ang kanyang pag-iibigan kay Camilla Parker Bowles, na ngayon ay si Reyna Camilla, na binigyan ng lisensya si Diana na magkaroon ng sarili din niyang mga rumored relationships. Sa huli, ang kasal ay hindi magtatagal. Pagkatapos ng panahon ng paghihiwalay, ay opisyal na nagdiborsyo sina Diana at Charles noong 1996. Si Diana, kilala bilang Princess of Wales, pagkatapos ng kanyang diborsyo ay isang beses lamang nagpakasal, ngunit nagkaroon ng patuloy na ng haka-haka kung sino ang maaring nakikita niya anumang oras. Narito ang mga lalaking iyon. Ang ilan ay nakumpirma bilang isang siga, ang iba bilang isang kasintahan, at ang ilan ay maaaring hindi kailanman nangyari. Una, Prinsipe Charles noong 1981. Si King Charles III, noon ay Prinsipe ng Wales, ay tagapagmana ng trono. Una niyang nakilala si Lady Diana Spencer sa Althorp House, ang kanyang pamilya. Noong panahong iyon, nakikipag-date siya sa kanyang nakakatandang kapatid na babae, si Sarah. Ngunit naalala sa isang panayam na anong saya niya sa kanilang unang palitan. Ang kanilang kasal na na-broadcast sa mundo noong July 29, 1981 ay isang napakalaking okasyon. Ngunit ang kanilang kasal, gaya ng kilala, ay hindi makayanan ang pagsubok ng panahon. Si Diana at Charles ay opisyal na nagdiborsyo sa loob lamang ng mahigit 1 taon bago ang malagim na aksidente ni Diana. Bagamat 4 na taon na silang hiwalay mula noong 1992. Pangalawa, Barry Albert Manaki, 1985. Si Manaki ay nagtrabaho bilang isang pulis sa Royal Protection Squad bago italaga kay Princess Diana bilang isang bodyguard noong 1985. Ang mga alingaw-ngaw ng palasyo ay kumalat tungkol sa isang relasyon sa pagitan nilang dalawa
na sa huli ay humantong sa kanyang pagkatanggal sa tungkulin. Noong 1987, siya ay namatay sa isang aksidente sa motorsiklo na humantong sa mga teorya ng pagsasabwatan na ang kanyang kamatayan ay binalak. Ang mga ito ay pinasigla ni Diana sa isang video na nakuha sa kalaunan ng NBC kung saan inamin niya, ayon kay Diana, "Masaya lang ako kapag nandyan siya," at inilarawan niya ang kanyang pagkamatay bilang ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay. Ayon pa kay Diana, "I think he was bumped off, but there we are." Hindi niya kailanman binanggit ang pangalan sa mga lihim na tape nang magsalita siya tungkol sa isang lalaking iniibig niya. Ngunit ipinapalagay na siya ang tinutukoy nito. Sa mga tape, sinabi niya na siya ay malalim na umiibig sa hindi kilalang security guard at masaya na ibigay ang lahat ng ito at umalis at manirahan sa kanya. Ang pagkamatay ni Manaki ay muling sinayasat sa panahon ng pagtatanong sa pagkamatay ni Diana bilang bahagi ng operation na pinangasiwaan ni Sir John Stevens. Ikatlo, James Hewitt, 1986 hanggang 1992. Sinimulan ng magaling na dating household cavalry officer at tank commander ang kanyang 5 taong pakikipagrelasyon kay Diana noong 1986 pagkatapos silang magkita sa isang cocktail party kung saan si Diana ay umamin sa pag-iibigan noong 1995 BBC Panorama interview kung saan marami ang nagtatalo tungkol dito sa nakaraang 25 na taon na. Ang pag-iibigan ay nangyari sa parehong oras na si Prince Charles ay malawak na iniulat na nakikita ang kanyang dating kasintahan, si Camilla Parker Bowles. Ang metaphorical na alpombra ay hinila mula sa ilalim ng relasyon noong si Hewitt ay na-deploy upang maglingkod sa Gulf War bago tuluyang nahati ng malantad ang kanyang relasyon. Ang dating opisyal ng proteksyon at pinagkakatiwalaan ni Diana, si Ken Wharf, ay sumulat tungkol sa pag-iibigan sa kanyang aklat na Diana, Closely Guarded Secret, sa pakikipagtulungan ni Hewitt na sinasabing nag-iwan sa prinsesa na nalulungkot. Ang prinsesa ay nagsiwalat ng maglaon. Ayon sa kanya, "Ako ay umiibig sa kanya pero masyado akong nabigo." End quote. Ika-4, James Gilby, noong 1989. Ang pangalang James Gilby ay naging magkasing kahulugan sa insidenteng Squidgy Gate bago ang 1990. Si Gilby ay tagapagmana ng isang gin fortune, ay kaibigan ni Diana mula pagkabata. Palagi niyang tinatanggihan ang affair at ang dating Lotus Car executive ay hindi kailanman nagsalita tungkol dito. Ngunit inangkin niya ang isang lugar sa kasaysayan ng hari bilang ang tao sa kabilang dulo ng linya sa panahon ng Squidgy Gate na tawag sa telepono noong 1989 na naitala. Sa loob nito, 53 na beses niyang tinawag ang prinsesa na Squidge or Squidgy at binanggit ang pagyayakapan nila. Inihayag ng The Sun ang pagkakaroon ng tape noong 1992 kung saan ay iniulat din ng prinsesa na ang kanyang asawa na si Prince Charles ay ginagawa daw niyang real torture ang kanyang totoong buhay. Ika-5, Oliver Hoare, noong 1992 hanggang 1994. Si Diana ay nagsimula sa isang relasyon sa matandang Etonian art dealer na si Oliver Hoare na 16 na taong mas matanda sa kanya noong unang bahagi ng 90s. Si Hoare, 46 noong panahong iyon, ay talagang isang kaibigan
ng asawa ni Diana na si Prince Charles. At siya at ang kanyang asawa na si Diane de Waldner de Freudstein mula sa isang mayamang pamilya ng langis ng France ay nanatili sa Windsor sa maraming pagkakataon. Sa aklat ng dating bodyguard ni Diana na pinamagatang Diana Closely Guarded Secret, isinulat ni Ken Wharf, ang prinsesa ay agad na naakit sa kanya. Ayon pa sa kanya, kalaunan daw ay ipinagtapat sa kanya ni Diana na medyo nahihiya siya nang sa Windsor nakipagkamay siya sa kanya sa unang pagkakataon at namula siya habang nanliligaw sa kanya. Ang pag-uusap na iyon ay biglang natapos nang sumama sa kanila sina Charles at ang inang Reyna. Isang gabi, natagpuan si Hor ng isang pulis na nagtatago sa likod ng isang nakapaso na puno at naninigarilyo ng tabago pagkatapos tumunog ang alarm ng sunog sa Kensington Palace kung saan naroon ang apartment ni Diana. Sa isa pang pagkakataon, sinabing nakita siyang pumasok sa Kensington Palace sa pamamagitan ng boot ng kotse ni Diana. Natapos ang pag-iibigan dahil sa pagtanggi ni Hor na iwan ang kanyang asawa. Namatay si Hor sa cancer noong Agosto 23, 2018. Ika-6, Will Carling noong 1995. Nakilala ng dating England rugby star na si Will Carling si Princess Diana habang ito ay kinakasal pa kay Prince Charles at samantalang siya naman ay ikinasal sa TV presenter na si Julia Carling sa Chelsea Harbour Club ng London noong 1995. Bagaman ang relasyon ay itinanggi ni Carling, hiniling daw ni Diana ang mga pribadong sesyon ng pagsasanay na humantong sa isang panandaliang pagsubok sa press. Ang Frison ay sinisi sa pagkasira ng kanyang kasal. Ngayon, siya ay kasal kay Lisa, ang dating asawa ni David Cook, isang dating rugby union star, at ang mag-asawa ay may 2 anak. Pagkatapos ng rugby, itinatag niya ang Will Carling Management Ltd, isang corporate hospitality company. Ika-7, Hasnat Khan, 1995 hanggang 1997. Si Khan na inilarawan ni Diana bilang Mr. Wonderful ay isang British-Pakistani na si Rohano sa puso at baga na inakala ng mga kaibigan na siya ang pag-ibig sa buhay ni Diana. Ang kanilang 2 taong matagal na relasyon ay natapos ilang buwan bago namatay si Diana noong Agosto 1997 dahil sa katotohanan na si Khan ay natatakot na hindi siya magkaroon ng normal na buhay pamilya kung sila ay magpakasal. Napag-isipan pa umano ng mag-asawa na lumipat sa kanyang katutubong bayan na Pakistan nang magkasama bago natapos ang relasyon. Dumalo si Khan sa seremonya ng libing ni Diana sa Westminster Abbey noong Setyembre 1997. Kamakailan lamang, nagtrabaho siya bilang consultant sa cardiothoracic surgery sa Basildon University Hospital, Essex. Ika-8, Dodi Al-Fayed noong 1997. Ang panganay na anak ng dating may-ari ng Harrods at bilyonaryo na si Muhammad Al-Fayed. Si Dodi ay isang playboy na nakaugnay sa isang hanay ng mga sikat na babae, kabilang sina Winona Ryder at Nancy Sinatra. Unang nakilala ni Dodi si Princess Diana sa 1986 polo match sa Windsor habang kasal pa siya kay Prince Charles. Inimbitahan ni Dodi si Diana na noon ay diborsyado na kay Prince Charles at kasama niya si William at Harry na gumugol ng oras sa kanyang yate sa timog ng France. Si Diana ay bumalik sa yate nang wala ang kanyang mga anak na lalaki at isang larawan ng pares na naghahalikan ay naging mga headline sa paligid ng mundo.
Nasayahan ang mag-asawa sa isang panandalian jet-set romance na gumugugol ng oras sa Timog France at Sardinia bago lumipad patungong Paris. Noong Agosto 31, 1997, pagkatapos ng hapunan sa Ritz Hotel ni Muhammad Al Fayed sa Paris, ang mag-asawa ay hinabol ng mga French paparazzi na nakamotorsiklo habang binabaybay nila ang Pont de Alma Tunnel nang bumangga sila sa isang haligi. Ika-9, John Kennedy Jr. Isang alingaw-ngaw lamang ito. Ang mga alingaw-ngaw ng isang di umano'y pag-iibigan ay nagmula sa kaibigan ni Diana at dating energy healer na si Simone Simons sa kanyang 2005 na aklat na Diana, The Last Word. Ang mga alingaw-ngaw ay higit sa lahat ay basura, kasama ang dating butler ni Diana na si Paul Burrell. Ngunit totoo na nagkita sila sa isang lihim na pagpupulong. Nakita sina Diana at Kennedy sa isang silid sa hotel sa Manhattan noong 1995 upang talakayin si Diana na nag-post para sa pabalat ng pampolitikang magazine ni Kennedy, si George. Si Cindy Crawford ay naka-star sa inaugural na issue na nakadamit bilang isang kaakit-akit na si George Washington. Sa huli ay tinanggihan ni Diana ang pabalat sa isang tala na nagsasabing maraming salamat ngunit hindi sa ngayon. Last but not the least, ika-10, si Bryan Adams, isang tsismis lamang na umiikot sa loob ng maraming taon tungkol sa posibleng pagtatalo nina Diana at Bryan Adams. Mga bulong na pinayuhan ng dating kasintahan ni Adams ang aktres na si Cecil Thompson na nagsasabing may relasyon ang mag-asawa. Isinulat ng pop star ang nag-iisang Diana noong 1985 tungkol sa babaeng nagtaboy sa kanya ng ligaw bagamat matagal silang hindi nagkikita. Noong 2018, sinagot ni Bryan Adams ang tanong sa Watch What Happens Live na nagsasabing siya at ang yumaong prinsesa ay great friends lamang. Nang tanungin kung ipapalusot niya siya sa Kensington Palace, ay sinabi niya sa tagapanayam, "Hindi niya ako pinasok, magpapagulong-gulong lang ako." Si Adams ay dumalo sa libing ni Diana noong 1997.